Kontrobersyal na whistleblower, sumakabilang buhay na. Si Sandra Cam ay hindi isang ordinaryong pangalan. Siya ay isang pangalang minsan nang yumanig sa mga bulwagan ng kapangyarihan at nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng ating sistema. Isinilang siya na may pusong palaban at pinalaki bilang isang ina na nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang pamilya. Hindi siya lumaki na may gintong kutsara sa bibig, ngunit ang kanyang paninindigan ay tila mas matalim pa sa alinmang sandata. At ito ang naging sandigan niya sa kanyang laban sa katiwalian, sa kawalang katarungan, at sa mga makapangyarihang humaharang sa tinig ng taumbayan. Bagamat kilala si Sandra Cam bilang isang dating miyembro ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office, higit siyang tumatak sa kamalayan ng sambayanan bilang isang whistleblower. Ang matapang na babae na walang takot na inilantad ang kanyang naging papel bilang tagadala ng pera mula sa mga huweteng operators patungo sa ilang mambabatas at matataas na opisyal ng gobyerno. Noong taong 2005, sa gitna ng takot at posibilidad ng pag-uusig, pinili niyang tumindig at magsalita. Isiniwalat niya ang kanyang nalalaman tungkol sa kontrobersyal na huweteng payola scheme at binanggit niya mismo ang mga pangalan ng mga taong di umano'y sangkot, kabilang na ang mga kilalang personalidad sa politika. Mula noon, naging simbolo siya ng tapang at paninindigan. Ngunit sa kabila ng pagiging mata ng publiko, si Sandra ay nanatiling ina sa kanyang tahanan. Kilala siya ng kanyang mga anak bilang si Mama Ningning, isang matibay ngunit mapagmahal na haligi ng kanilang pamilya. Isinakripisyo niya ang katahimikan ng pribadong buhay upang itaguyod ang isang layunin na para sa karamihan ay masyadong delikado. Sa pagpanaw niya, emosyonal na ibinahagi ng kanyang anak na si Marco ang kanilang dalamhati. Ayon sa kanya, si Sandra ay isang single mother na buong pusong pinalaki ang kanyang 3 anak upang maging mabubuting mamamayan, matatag at may malasakit sa kapwa gaya ng kanilang ina. Hindi lang sa mga entablado ng Senado at media naging aktibo si Sandra. Bago siya italaga bilang miyembro ng PCSO Board noong 2017 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kilala na siya sa mga lokal na komunidad bilang isang tagapagtanggol ng mga mahihirap. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, inilaan niya ang kanyang panahon upang matulungan ang mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga programa ng PCSO. Ngunit kahit sa loob ng institusyong iyon, hindi pa rin siya nakatiis na manahimik. Inihayag niya ang umano'y nawawalang bilyong piso sa proyekto ng peryahan ng bayan at hiniling niya pa noon kay Pangulong Duterte na siya ay alisin sa pwesto upang hindi siya masangkot sa irregularidad na hindi naman niya kinokonsinti. Sa mga huling bahagi ng kanyang buhay, muling nagpakumbaba si Sandra. Isang makabuluhang hakbang ang kanyang ginawa noong siya ay humingi ng paumanhin kay dating Senador Leila de Lima, isang matinding kritiko ng administrasyong kanyang sinuportahan. Inamin niya na siya ay ginamit lamang upang siraan ang senadora at sa kanyang pag-amin, makikita ang bigat ng dalahin na kanyang iniinda hindi lamang pisikal kundi lalo na sa emosyon at konsensya. Isa itong paalala na kahit ang mga tila matitibay ay may pusong marunong umami ng pagkukulang at may lakas ng loob na humingi ng tawad. Sa kanyang pagpanaw nitong April 10, hindi lamang isang opisyal ang nawala sa atin, kundi isang matapang na babae na nagbigay ng boses sa mga hindi makapagsalita. Hindi na inilahad ng kanyang pamilya ang sanhi ng kanyang pagpanaw, marahil bilang respeto sa katahimikan na sa wakas ay natagpuan na ni Sandra Cam.